basagsagan. Tanyag pa ang salitang magiligtas sa mundo ng panulatan o panorama ng mga nagsasabing sila daw ay misaya. Mas malala pa sa may sayad. O di ba patpatol sa kabaliwan na mas baliw pa ang pamamalakan. Ganitong laro ba magbibigay ng aliw sa mga libang mga dalo sa aking pagod na pagpapahinga? May lalabas ba ang tunay na laro? Mapapabuntong hininga. Total tinaka mo na rin naman makahilo-bilo. Ang hinubarat ko sinulog na bilao. Hala, tilaok ang ugong na katotohanan kasanungalingan. Welcome to Drink All with Super Marns. Andito tayo ngayon mga kaswabe sa Imus, Cavite. Meron tayong espesyal na bisita. Isa siyang pangulo ng ingay likha at tulig salitaan. Napakaswerte natin mga kaswabe. Ang tagal kong hinintay ito na ma-interview. Papakilala ko sa inyo ang aking espesyal na bisita mga kaswabe ay si Tulala. Sir, thank you so much, Sir Tulala, na napaunlakan niyo ako na ma-interview kita. Maraming salamat, sir. Isang karangalan ito. Salamat, sir. Good morning, mga kaswabe. Ito nga pala si Tulala ng Tulig Salitaan at Ingay Likha. Maraming salamat at naimbitahan tayo ni Kuya Marns. Drink All with Super Marns. Yun, magandang gabi. Thank you so much, sir, uli, na napaunlakan mo ko dito. Sir, may mga katanungan ako sa inyo. Curious lang ako at para malaman din nating mga kaswabe, ano ba yung story behind your stage name, Tulala? Yung Tulala po is nakuha ko siya dahil sa tula po na yun ang root word niya. So parang nigyan ko pa na Tulala, parang malalang tula, ganun. Ganun sir. Tapos parang yung biglang binaligtad ko siya na Al-Alut, parang kasi Alvin po yung pangalan ko eh. Okay. Kaya parang Al-Alut, parang Alvin Tula. Parang sabi ko, parang para sa akin talaga tong pangalan nito. Yung Tulala kaya na yun po pangalan. talaga pinangalan ko sa akin. At saka madaling matandaan. Kakaiba eh. Opo, sir. Para siguro sa mga kalaban mo na matulala sila. No? Kapag nagano kayo tulig salita, ano. So maganda. At least ngayon mga kaswabe, nalaman na natin mismo kay Sir Tulala. Alam na natin ang history. So sir, ilang taon po kayo nung tutong mag-start mag-rap? Mag-rap? Hindi ko matandaan yung edad ko, sir. Pero 2015 or 16 po yun eh. Nagsimula ako. Matagal na rin. Okay. So, sino ang rapper na naka-inspire sa'yo at ano yung mga qualities niya na nagustuhan mo? Parang na-inspired po sa akin. Sir Mars, ano po ako eh, parang medyo napunta po ako sa eksena ng punk noon eh. So may mga writer noon at may mga banda na nagsusulat ng, parang tumutugtog sila ng pasalita lang. Yun, parang hindi po talaga ako sa rapper na inspired. Dun po ako sa mga manunulat na inspired na gumawa ng sulatin. Tapos yun po, magbabanggit-banggit po. Tapos doon po ako dinala nung genre na sa pagiging hip-hop din po. Okay. So, parang funk rap ba yung tawag dyan? Pwede pong rap metal, pwedeng rap punks, pwedeng spoken word. Okay. So, yun pala. Yung, hindi talaga yung hip-hop na hip-hop talaga. No? Iba yung ano niya. Opo. Pero may pero yung yun nga po, meron din pala pong mga hip-hop kagaya po nung nung flip top po yun. Isang malaking impluwensya po siya na paano karamihan po na namulat sa hip-hop. Kasi po, ang lakas po niya makakuha ng atensyon. Kulit itong flip top, yung mga oras po na yun. Yun po yun. Okay. Nung nag-umpisa ka pa lamang, sino ang pinaka-mentor mo na gusto mo pasalamatan? Pinaka-mentor ko po? Nagsisimula po ako magsulat. Ano ko po? Siguro po yung misis ko. Kasi po si Mrs. is maalam po siya sa mga literatura, mga sa school teacher, college teacher siya, which is Pilipino rin po nung oras na yun. Marami po akong hindi nagigets dun sa mga salita, mga ganun-ganun po. Sa kanya ko lagi tinatanong yung mga hindi ko maintindihan. Mas malalim. Mas malalim po siya talaga. So, tapos yun naman po, yung iba po yung mga nakakasalamuhang kaibigan. Marami po sila, sir. Yun, solid po yung mga. Okay. So, misis mo talaga yung number one na yes, sir. Dapat pasalamatan. Si ma'am. Si ma'am. Shout out, ma'am. Okay, shout out na si misis dyan. Thank you so much, madam. Okay. So, sir, ano ba yung mensahe ng mga kanta mo na gusto mo talagang iparating sa iyong mga fans at tagapakinig? Ang mensahe po nung kanta ko, ano po siya, sir kung mapapakinggan niyo po siya, para siyang tawag ko sa kanya, parang abstract rap.
Labo-labo yung lyrics. Tas, Ah. sobrang labo-labo siya, nahalo-halo po siya. Pero natutuwa po ako sa kanya kahit minsan hindi ko pa alam yung kahulugan niya. Habang tumatagal is, parang sabi ko, parang ito yung sinusulat ko nun. Parang ngayon ko pa lang na yung may mga metaphor po doon na ginawa ko na siya ng ginawa ng materialis, balbal, kung ano-anong buhol. Tapos hanggang kinalabasan niya parang para pong pinturang. Pintang ganun siya. Abstract na pinta. Parang ganun mo siya. Okay. So parang gumawa ka ng sarili mong tawag niyan. Kumbaga sa rap, di ba yung rap parang may genre ko. Genre. Parang gumawa ka ng sarili mong yung parang matatawag nating sariling genre din, ha? Oo po. Pero marami na rin pong gumagawa. Marami na rin ganyan. Opo. Pero sila po ayun po yung mas nagustuhan kong style kasi. Kakaiba siya. Ang kulit niya po eh. Yun. Parang gano'n. Tama. Maganda. Okay. So, anong kanta mo ang tumatak sa yung mga fans at taga-pakinig? Sa salitang pansin, hindi ako sigurado sir kung may tagahanga talaga ako. Pero marami tayong tropang nakasuporta na yung halos lahat po na nag-share po ng mga music namin is puro tropa lang halos. Pero sa outside na labas ng tropahan, hindi ko po sigurado kung may pantayo. Okay. Pero yun po, pinaka nagustuhan ko, syempre po yung nagawan po namin ng music video is Pamagat ng Paggalang. Yun po yung pamagat niya. Anong pamagat? Pamagat po ng Paggalang. Pamagat ng Paggalang. Okay. So sir, pwede ba ka bang sample ng kahit ilang anong linya po? Linya lang? Ako ang Panginoon. Nasaan na ang bahay mo? Umiiyak ako at walang natatandaan. Ituturo ko sa'yo na hindi mo pa rin matatandaan. Parang Ako ang Panginoon. Asa na ang bayad mo? Umiiyak ako at walang matatandaan. Ituturo ko sa'yo ang daan na hindi mo pa rin matatandaan. Hipuin ang puson mong busila at pawawakwak. Magsisipaglabasan ng mga bulak. Ako ang Panginoon. Walang natatandaan na ako ay umiiyak. So, yun yung niya, pinaka tumatak para sa inyo na. kasi yun po yung pinakamaraming views na MV. Okay. So, ano ang advantages mo pagdating sa music, rap, or ito sa yung mga ginagawa mo? Para siyang futuristic kahapon. Parang na sir, hindi ko masabi yung advantage niya kasi gawa nung ginawa ko siya parang ganun po, retaso siya. Na yun. Siguro advantage po niya is medyo wala po siyang pakialam sa medyo form, hindi siya formal na pagsusulat, kaya mas malaya siyang gawin at yun, siguro po. Yun yung advantage at kakaiba niya. Siguro po. Siguro. Kaysa sa mga napapakinggan nating mga rap or mga kanta. So, maganda rin yun, kakaiba. So, sir, maaari mo bang i-share kung anong recording label connected ka? Unang nakapag-record po talaga ako sa Makatahan ng Record. Dito po yun sa Dasma sa area. Si Nigs, shoutout Kuya Nigs. Tapos yung naglabas naman po kami ng Lutang Clan album. Dito naman po yan, kila 2,700 records, kila Kuya Laxi, kila Kuya Janwell, sa Titik Poetry. Shoutout sa inyo, tol. Tapos dito kay Doc, South Strain, Etibak, hip-hop movement, yun, may recording din si Doc. Tapos yung iba naman po, sir, sa mga cellphone na po, yun, sa mga tropa. So sa mga beats niya, mga ganyan, sinong gumagawa ng mga... Sa beats. Ay, may nakalimutan pala isa pa, sir, si Sus yun, si DJ Sus yun, shoutout. Nakapag-record din po kasi kami sa kanila. Sa beats naman po, marami pong yung mga oras po kasi na yun ng kasipagan ko magsulat. Mahilig rin po akong kumatok sa mga mga beatmaker, mga tropang ganun. Na okay lang po mag-collab. Yan po sila Dosage ng Davao, si DJ Med Misaya, si M Steady ng Laguna. Tol, sorry kung may makalimutan. Sobrang salamat sa lahat na nagbigay ng beat sila. Yun, sobrang dami nila, sir, na Pero sorry kung may makalimutan, Utol, pero salamat po. Salamat dun sa mga beats, Utol. Salamat. Maraming salamat. Sir, sumasali din po ba kayo sa rap battle at sa mga competition? Kasi nabanggit mo kanina yung flip top eh. Oo po. Naglalaro po ako ng sa mga ganung klaseng po. Saan kayo lumalaban?
Meron, lumalaban po ako sa sarili po naming liga dito sa Tulig Salitaan. Tapos, Battle of the G's sa Lucena. Yun po, may liga rin po dun sa Lucena. Isa sa mga highlights na nalaroan ko po is yung Pulo Rap Battle League, People Underground Lyricist Organization. Yun, Pulo, yun, shoutout kay Kuya Shernan. Saka, yun, nung di kalunan po, nagbunga naman po yung mga laro ko dun eh. Napagbigyan naman po tayong mga laro sa Flip Top 1 minutes. Sa Flip Top, okay. Yun. So marami-rami din palang mga nasalian mga competition, no? Yes, sir. Marami-rami din pala. Ito, sir, dahil sumasali ka sa mga ganyan, mga Flip Top, mga Tulig Salitaan. Ito, nako-curious ako, Siguro naman, meron kang gustong-gustong maka-match. Ang tanong ko, sir, magbigay ka ng 3 rapper na pangarap mong maka-match sa isang rap battle. Tatlo po, yung medyo kapanahunan ko, sir, si Sendlook, yun. Si Sendlook ng CDO. Tapos kung isa pa, talagang malakas. Siyempre, taga-Cavite rin. Siguro si tumbling-tumblingin niya ako. Okay. Yun, si solid tropa yun. Saka yun, si Emar Industria, sir. Eman Industria. Emar Industria. Emar Yes, sir. Industria. Okay. So silang tatlo. Ang gusto mong mabigyan ka ng pagkakataon. Sana, sir. Okay. So yun, mga kaswabe, may mga pangarap din. Pero matutupad yan, sir. Matutupad yung pangarap mong makamatch sila sa isang rap battle. Sir, maaari nyo bang i-share sa ating mga kaswabe kung ano-ano yung mga ginagawa dito sa Ingay Likha? Pusa ng musika, ng gig, ng DIY gig, ganun po. Gaya po nito, ito po, stage po ito eh. Madalas po pag muulan at medyo small crowd lang naman din po. Dito po kami. Anong tawag dito sa Red Room, ang tawag po sa kanya Red Room. Red Room. Okay. Tapos yun po, parang bahay po siya ng mga ilang mga artist or musikero, mga ganyan, mga graffiti. Marami siya. Iba naman, lasinggero. Lasinggero lang po punta rito. Gaya natin, sir. Oo, gaya natin sa atin. So, maliban doon sa may Tulig Salitaan, ano pa bang nangyayari dito sa Ingay Likha? At anong araw nangyayari yan? Kadalasan, sir, ang nangyayari yan ay Sabado. Tapos pag medyo puno na po, siyempre lahat po Sabado gusto. May nauna na pong nagpa-book. Kukunin na po nila sa yung Biyernes at Linggo. Okay. So, Friday, Saturday, Sunday. Minsan po ganun, minsan 3 araw po. Kagaya po last week. Pero marami talaga Saturday, no? Marami po sa akin. Marami talaga Saturday. So, sir, curious ako, Ingay Likha. So, saan ba nanggaling yung pangalan ng Ingay Likha? Kanino yan? Saan mo nakuha yan? Ayun, sir, kasi po si Macy's, mga bago-bago pa lang po kami. Natanong ko po siya kung nagkaanak siya nung papangalan niya. Sabi niya po nung oras na yun, Alon Likha. Sabi ko, pwede, pero dapat sa akin isang salita. Kaya pumili ka ng isang salitang may iwan dyan. So, pinili niya yung Likha. Tapos, yung oras po naman yun, sakto maingay tugtugan namin. Kaya, ingay yung sa akin. Sabi ko, parang kulit talaga ng salita na ingay Likha. Yun, naging tumututol pa nga po yung magulang. Pero nakahawa ko po yung ballpen ako nagsulat ingay Likha. Unique yung pangalan, Pilipino, no? Yes, sir. Baka pagdating ng araw, mas malupit pa yan sa'yo, sir. Sana, sir. Sa mga ginagawang mga rap battle, no? So baka, sino nakakaalam, di ba? Di ba? Kasi kayo, magaling kayo, kaya malamang, baka magmana yung anak niyo. So sir, sunod kong tanong, ano po yung mga upcoming album or any projects na ginagawa niyo sa ngayon? Sa ngayon, sir, ang project ko ngayon is, maglabas ng merch, gaya pa ng mga cup, mga shirt, gano'n. Tapos... Anong pangalan nun, sir? Para ayun po, ito po, Ingay Likha. Ingay Likha din talaga. Nandun po yung damit sa loob, hindi nakalimutan kong ilabas. Basta, nasa Facebook naman po yun. Galing po yun sa Getlock. Ayun, sa Getlock. Shoutout kay Kuya Rado. Yun. Tapos, yun, sana supportahan niyo yung mga artist sa merch. Kasi rumirekta sa kanila yung funds, yung pondo, pag bumili sa kanila, kasi kagaya namin, hindi naman kami siguro yung awitin namin, hindi siya tsatsambang kumita sa music platform, sir. So, madalang ang Okay. Swerte ng mga kumikita sa music, pero galing nila. Pero kagaya po namin, ibang mga underground rappers, artists, yun, suporta po kayo sa mga merch, kasi pag bumili po kayo sa amin ng merch, nakaka-rekta po sa amin yun sa fans namin para ituloy yung mga
proyekto. Sir. Some music. Yes, music. sir. Okay. So, sir, ano ang iyong hobbies and interest maliban sa rap music or rap battle? Anong mga interest? Ano sir, pag ano naman sir, basketball, ganyan. Basketball tapos gala, magpunta sa mga tropa, mag-inom. Normal na, ano? Yes, sir. Okay. So, makaka-relate ang ating mga kaswabe sa mga ginagawa natin. Hindi naman ako. Inom, ganyan, barkada. Siyempre, kailangan nating mag-unwind din. Yes. Hindi naman tayo puro trabaho or negosyo. So, sir, ano ang gusto mong maiwan na legacy at maipapayo mo na rin sa ating mga aspiring rappers? Sa akin sir, kung sakaling yun, may iwan legacy, gusto ko pang may iwan. Gusto ko pang pag nagtayo rin po sila ng mga klaseng ganitong klase na production o samahan. Tanggap na sila ng gustong mag-perform or gustong matuto, palakasin nila yung loob. Okay. Ng mga artist na upcoming artist kasi yun yung hindi makakalimutan ng artist kapag pinatuloy mo siya na tara, gusto ko mag-perform ko. Sige, tara, mag-perform ka. Malaking bagay po yun sa mga nagsisimula. Okay. So, maganda yung mga kaswabe. So, parang, ililinawin ko lang, sir. Sinasabi nyo bang may open mic dito sa... Madalas, sir, halos lahat po ng gig may open mic. Ayun, mga kaswabe, yung mga aspiring rappers dyan na nanonood ngayon, pumunta kayo dito sa Ingay Likha. Andito lang to sa Imus, Cavite. Makikita nyo sa Facebook din. Pumunta kayo dito. It's either Sabado or Linggo. Or i-message nyo sila para makapag-perform kayo dito sa Ingay Likha. Yes, sir. Okay. So, sir, ano po yung mga social media account para mas maintindihan na ating mga kaswabe? Ayun, social media platform, Ingay Likha. Yun, ito yung espasyo. Tulala, yun, bilang artist ko. Yun. Tapos, meron kaming mga crafts sa Espora. May mga parang DIY na alak po doon na binibenta. Tapos, yun yung tulig salitaan, syempre. Ayun, tulig salitaan. Yun yung rap battle league dito. Yun. Okay. At anong mga araw yun, sir? Nagaganap uli? Kadalasan po talaga, sir, Sabado po yan. At saka oras? Ano po yan, malamang 7 p.m. onwards. Onwards na. Yes, sir. Okay. Thank you so much for that information, sir. Dahil nandito tayo sa Drink All with Supermarns. Alam mo na ang kasunod yan, sir. Alam mo na ang kasunod yan. Yes, sir. Meron kaming i-review, mga kaswabe, ni Sir Tulala. Ito ay special talaga. Special talaga. Ang i-review namin, mga kaswabe, ay isang gin. Okay. Mga kaswabe, ang i-review namin ni Sir Tulala ay ang 1834 Premium Distilled Gin. From the pearl of the Orient Seas, a treasured age, now revealed. (1834) Premium Distilled Gin. The Philippine gin the world has waited for. Crafted with botanicals for the tropical taste of calamansi and sampaguita, with a new distinction. 1834. Discover excellence. The Philippine gin the world has waited for. The story behind 1834 Premium Distilled Gin is one of discovery and excellence. It all started when Manila, Philippines, was a mysterious and unknown place to the world. In 1834, the Manila port was finally opened for international trade through a royal decree. This sparked a new era of growth and prosperity for the city, as merchants worldwide were drawn in by the harbor's calm waters and the promise of fresh ingredients and produce. Fast forward today, and 1834 Premium Distilled Gin represents the pinnacle of that legacy of excellence. This is the premium Philippine gin that the world has been waiting for. It is infused with the uplifting essence of calamansi and sampaguita. It is crafted to a refreshingly smooth gin experience
you will seek to enjoy time and again. It has botanicals, including the Philippine botanicals like calamansi, orange peel, lemon peel, and sampaguita, plus juniper berry, coriander seed, angelica root, and orris root. The bottle size of this gin is 750 ml and the alcohol by volume is 40%. So ayun mga kaswabe, ang history ng 1834 Premium Distilled Gin. The Philippine gin that the world has been waiting for. So ngayon mga kaswabe, bubuksan na natin. At makikita nyo naman, nakalagay siya sa canister. Ganda ng canister. Puging-pugi mga kaswabe, oh. Tingnan nyo naman, oh. Oh. 1834 Premium Distilled Gin. So meron siyang canister. At napakaganda ng canister niya. Magandang pangregalo mga kaswabe sa inyo mga minamahal sa buhay. So, ito na. I-reveal na natin ang ating i-review. Tumutunog pa mga kaswabe. Swabing-swabe ang tunog niya. Ito na mga kaswabe. Excited na ba kayo? Ito na. Iangat ko na. Ayun! Ito na. Ang ganda na mga kaswabe. 1834 Premium Distilled Gin. Shout out nga pala kay Miss Aya Ishii ng Ginebra, San Miguel. Thank you so much, ma'am, dito sa 1834 at saka dito sa glass. Maraming salamat sa napakagandang si Miss Aya Ishii. So sir, please do the honor sa pag-open ng ating 1834 Premium Distilled Gin. Salamat, Sir Mars. Ayun. Uy, yun. Tumutunog. Grabe. Swabing-swabe. Thank you so much, Sir Tulala, sa pag-open ng ating 1834 Premium Distilled Gin. So ngayon mga kaswabe, alam ko, natatakam na rin kayo na matikman ito. So ano pa inintay natin, sir? Ano pa inintay natin? Tikman na natin to. Tikman na yan. Tikman na yan. Ito na mga kaswabe. Ito mga kaswabe, ito gagamitin natin. 50 ml, sir. Yeah. Ang ating shot. So, ang una natin gagawin, puro muna. No? Puro. Para malaman natin kung ano ba talaga yung lasa nito. No? Yes, so, yes, sir. Kita mo naman yung baso natin, di ba? Paganda po. Galing talaga to sa Ginebra. Thank you so much, Miss Aya Ishii. Okay, sir, ha? Yes, I-serve muna natin. Uunahin kita, sir. Pag-serve. Grabe, swabe. Yun. Sa akin naman. Okay. Okay, so sir, ang gagawin natin ay aamuin muna natin. So, cheers. Amuin muna natin, sir. Anong naamoy mo? Para pong para pong medyo amoy simbahan siya na maganon po siya. May sampagita, no? Opo. Talagang, ikot-ikot natin, sir, para swell natin. Para lumabas yung spirit niya. Ang lakas ng sampagita, no? Opo. Tsaka yung calamansi. Opo. Naamoy mo rin ba yung orange peel? Tsaka lemon peel? Para Meron po siya siyang halo-halong kalamansi sa lemon po na ganun. Yung mga for botanicals ng Philippines, talagang maamoy mo. Pero yung mga ibang juniper berries, coriander, parang hindi tayo familiar doon kasi more on European countries yun. So sir, Tulala, cheers! Yes, sir. Straight tayo, sir, no? Straight natin to. Amoy muna natin, then i-shot na natin. Sige po. Cheers! Ulit! Cheers, sir. Woohoo! Ano masasabi mo, sir? Suabe, sir. Suabe. Opo.
Swabing-swabe. Sarap Ayun niya, mga sir. kaswabe, nanggaling na kay Sir Tulala ng ingay likha at tulig salitaan na swabe daw ang 1834 Premium Distilled Gin. Available ito sa Drink All Wine and Liquor Shop. So sir, itutuloy ko yung mga katanungan ko sa inyo ha. Yes, sir. Ilang taon po ba kayo natutong uminom ng alak? Totoo po, yung binigay niyo po sa akin yung tanong, hindi ko po talaga matandaan yung edad ko noon. Pero parang second year po ata. Second year high school. High school, Oo. So mga 13, 14, ganyan. Mga ganun po, 13, opo. 14. So ano naman po yung unang alak na natikman niyo? Parang MP Lights po ata yung may MP lime. Lights. Oo. Brandy. Brandy, Oo. yes. So, kapanahonan yun, no? Opo. Malakas yung MP Light ng mga Opo. panahon na yun, eh. Sino po yung naka-influensya sa inyo para uminom ng alak? Naka-influensya. Kaibigan din po. Halos kaidaran ko po eh. Kaibigan lang din, no? Oo. Bihira Pero mas talaga. nauna lang po sila sa akin mag-inom. Oo. Dahil nung pauwi po talaga ako nun. Oo. Ewan. Okay. So, masaya po ba kayo natuto kayo uminom ng alak? Opo naman, sir. So, ayun mga kaswabe, ang batang-bata pa rin nakatikim ng alak. So, halos gano'n naman karamihan. Yes. Mga kaibigan, mga tropa, gano'n. Gano'n din naman ako. Mga gano'n din ang naka-influensya sa akin. Ano yung first, second, third na brand at klase ng alak ang paborito mong inumin? Ayun, paborito ko, sir, yung madalas, yung abot kaya sa akin. Kinalakihan talaga. Ayun po, yung gin bilog. Gin bilog. O, tas- Una yon. Opo, kasi ayun po number yung one yun. murang-mura na siya. Tapos pantropa pa, makakainom lahat. Yun po. Saka yung Red Doors. Red Horse, pangalawa. Opo, pangalawa. Okay. Talagang, ayun po yung madalas namin namin. Kasi, ayun, abot ka yun. Hindi Yung na po- pangatlo, Yung pangatlo, tuwan-tuwa po ako sa lasa ng nung ginger micer po ba yun, sir? Yung parang usa yung logo na kulay. Jager Jager, Meister. Jager Meister. Lasing na ako, Yun, sir. lasing na. Iba pala makasipa tong 1834 Premium Distilled Gin. Ano, botanicals yun? It has 56 botanicals. Okay po. German, ano yun, sir? Liqueur ang tawag doon. Liqueur. Tapos na tayo tumikim ng puro. Napakasarap, no? Parang walang sabit eh. Swabe, no? sir. Kaya nang walang chaser. Suwabe, kahit wala, kahit yan, panalo. Pero dahil nag-review tayo ng alak para sa ating mga kaswabe na nanonood, ang susunod natin gagawin, hahaluan natin ng yelo. Kung ano yung lasa. Yes, sir. So, Sige, Kuya Mars. haluan natin lalagyan natin ng yelo. At saka itong 1834 Premium Distilled Gin. Yeah. So far, ayos naman, no? Walang Sarap, sir. sabit, no? Panalo talaga. So, thank you so much, 1834 Premium Salamat Distilled po. Gin dito sa gin na ito. Talagang napakasarap. Kailangan malaman to ng mga kaswabe natin. Hindi lang, marami tayong mga kaswabe na hindi pa nila alam to eh. Kaya ito ngayon mga kaswabe, nandito kami, nire-review namin itong 1834 Premium Distilled Gin. Okay yan, sir. So, ang gagawin natin, hahaluan natin ng yellow at saka ang 1834 Premium Distilled Gin. Sige pa. So, lalagyan na natin. Okay. Kasi nasanay tayo ng pag yung gin na Ginebra yung nakasanayan natin. Opo. Di ba? Medyo matapang siya eh. Matapang talaga, sir. Iba eh. Pero, ito yung class na gin. So yun sir, swirl natin. Swirl muna natin para malusaw, no? Opo. Para malusaw. At saka natin siya iinumin. So sir, tutuloy ko lang yung katanungan sa inyo. Sino ang local rapper ang gusto mong makainuman? Local. Siguro po, kung magkaroon ako ng pagkakataong makainuman, siguro yung maestro po ng either si Kuya Mike Sweep or si Tatay Arik, si Enigma.
Para makahingi po tayo ng konting technique na malupit, mga So sila ang dalawa. Yes, sir. So parang iisa lang din kasi mga OG po master yun. yun, mga master. So sir, sino naman yung international rapper ang gusto mong makainuman? Kainuman po. International naman. Hindi po talaga ako palakinig ng foreign, pero may isa po kung laging pinapakinggan. Si Immortal Technique, si Felipe Colonel Andres. Anong lahi niya? Peruvian. Peru. Peru po. Okay. Third world din po ata yan. Siya yung gusto mong makainuman, no? Apo. Hindi ko kilala yan, pero sikat siya sa ano? Yes, sir. Ano po yun? Nationwide ba siya? Worldwide siya? Worldwide. Okay. So sir, ito, sunod tong tanong ay, sino yung tatlong rapper ang gusto mo makakollab? Local? Siguro po yung mga hindi ko pa nakakollab, masarap pong makakollab yung Uprising. Uprising. Yung grupo po nila nila Enigma po yun. Yung isang buong roster nila or pose track ganun. Tapos siya yung unang-una yun. Una po. Tapos, pangalawa? Pinalo po kaming dati na collab ni Mot sa ni Gecko. Tapos sayang hindi tumalab si Wayan. Pero yung dalawa, hindi pa rin siya natutupad ng ganyan eh. Parang medyo magkakaiba po ng sulatin eh. Parang panagsama siya sa isang track. Parang ang ganda po ng kalalab sa niya. Yun. Tapos yung pangatlo. Siguro isa pong Ingili ka Cypher na maraming rap. Kasi nagplano po kami dati ng parang gagawa po kami ng Guinness Book World of Record na pinakamahabang Cypher, sir. Anong pangalan niya ulit? Cypher. Ingili ka Cypher. Ingili ka Cypher. Lahat po na nag-rap dito, parang kuha po kami ng 16 lines or 8 lines lang hanggang pinakamahabang track na nagawa. Okay. Yun po. Okay. Yun sana yung plano dati pero hindi ito magmadali. Magtutugma din yan. Yes, Darating sir. din yan. Yes. So silang tatlo ang gusto mo tatlong project po na yan. Project na yun. So local yun. International. Sino naman yung tatlo? Kung mabibigay ka na po. Sa totoo, Sir Mars, hindi po talaga ako palakinig niya. Minsan po, hindi na po nag-sound trip eh. Pero dahil yun, tatlo po, no? Siguro, rekta rin po kay Eminem. Siguro, Eminem, okay. Number one yan. Tapos, yun, meron po akong grupo sa 667. Parang sa stateside din po sila, mga left field writers din po sila. Yun, may naglabas po sila ng album. Nakasaali po ako ng isang track doon. Gusto po sila makulab ulit. Yun, outside the... Tapos yun po, sa Immortal Technique yung pangatlo pa rin. Immortal Technique. Yun ang... Parang mga underground ba ito, sir? Hindi ko gano'n. Parang doon po sila nagmula. Si Eminem lang kilala Yan sa po, nabanggit nyo. Okay. po. So, sir, iinumin natin. Yes, yung sir. medyo nalusaw na yata yung yelo. Sige po. So, titikman muna natin na may yelo. Dahil mamaya, titikman pa natin ito ng may tonic water. Kasi yun yung natin. Tubig lang yun, sir. Ito, may tubig na. Yelo to eh. Nalusaw na eh. So, Salamat, cheers! sir. Cheers. Salamat, Sir Marge. Salamat din, sir. Suabe. Suabe, sir. Panalo. May yelo, ulala, suabe. Panalo mga kaswabe. Alam ko, natatakam na kayo sa iniinom naming 1834 Premium Distilled Gin. Yeah. Sir, tutuloy ko yung mga katanungan. Maliban sa mga rapper, anong klase ng musician ang gusto mong makakollab? Klase po ng musician. Anong klase at Isa lang po sino ba? siya? Isa lang? Ikaw, sir, kung gusto mong marami, o dagdagan Klase. mo. Palagay ko po yung jazzer. Jazz. Po. Okay. Jazz po na ang galing po kasi ng musicality nun. Ang lawak po nun. Tapos? Yun po. Siyempre, gusto ko po yung sa maingay po na parte, yung mga sludge. Sludge para po siyang lasing na metal yung datingan po ng tipa niya. Parang ganun, parang nag-inom na. Wala gitara na lasing. Yan. Sino ang actress or kahit sino na gusto maging leading lady sa music video mo kung gagawa ka? Gandang-ganda po ako sa mukha ni AJ Rabal. AJ Rabal, okay. Local. Okay, local yan, no? Okay. Meron po silang kila Su. Okay. Yung nakarang may kasamang governor. Yun, nagaganda po ng view. Ng ganda po talaga niya. Number 1 si AJ Rabal. Yes, sir. Sumunod?
Pwedeng si, ano na lang pala, yung asawa na lang ni Luis Sir, si ano? Si Jessie Mindiola. Jessie Mindiola. Yeah. Okay. Tapos yung pangatlo, si Isabel Oli. Pwede. Sino, sir? Isabel Oli. Ayan. Okay. So sila yung mga local. Pwede, sir. No? Pwede. Sino international? Kung ano? Kung International. Kung mabibigyan ka pa Parang gusto ko po yung yung part 1 ng ng Transformer, yung babae doon. Ganda po. Si Megan Fox. Yes. Megan Ganda Fox. po nun. Tapos, si Eliza Cuthbert. Sa The Girl Next Door, yung ganda rin po. Tapos, siguro po yung nasa, si Taylor Swift. Taylor Swift. Yes, ganda niya Sila yung mga gusto mong, kung mabibigyan lang naman. Yes. Ano lang naman tayo eh. Yes. Ito naman ay, ano lang naman to sir eh. Usapan lang naman. Okay. Wala namang ano dyan eh. Yan ay pangarap mo, di ba? Kung mabibigyan ng pagkakataon. Okay. So sir, ito dahil itutuloy natin. Dahil mga pangarap mo naman. Ito sir, pangarap mo pa rin naman siguro to. Kung gagawa ng isang movie tungkol sa buhay mo, sinong actor ang gusto mong gumanap? Gusto kong gumanap, sir. Siguro, sir, si sino nga ba? Magagaling sa mga, hindi po sila yung Rocco Brothers eh. Yung mga anak mo ni Bembro Rocco. Or yun po, si Sid Lucero. Yung twins. Yung twins. Ano kayang title nito? Tulala. So yun ang sino ulit sir? Ulitin natin, linawin natin. Sino ulit si? Siguro sir, yung Rocco Brothers. Rocco Brothers, po nila sa indie na gano'n eh. Action po. Sid Lucero, galing. Okay, Sid Lucero. Pwede si Baron. Baron guys, sir. Ayos okay. So yun. Okay, magagaling naman na pipili nyo. Sir, ito titikman naman natin na may tonic water. Yes, sir. Okay, so subukan natin na may tonic water. Lalagyan uli natin ng 1834 Premium Distilled Gin. Panalo ba? Panalo, suabe? Sir. Kakaiba. Suabe, no? Opo. Okay. Ay, sir. parang sabik ka na. Talagang, ayan, nakikita nyo naman mga kaswabe. Sir, tulala. Parang, gusto nyo na inumin dito sa Jagger, okay? Pero ano lang yun, biro lang yung makaswabe. Sir, gawin na natin yung dalawa, no? Yes, sir. Kasi lalagyan natin ng tonic water. Okay pa. So far, panalo siya, no? Suabe, sir. Kakaiba. Suabe pa rin, no? Ayan mga kaswabe. Sa mga fans, mga viewers ng Ingay Likha, ito na ang Pangulo mismo umiinom ng 1834 Premium Distilled Gin. So, sir, hahaluan natin to ng tonic water. So, ilalagay ko lang to sir, pang halo kasi natin to. Okay po. Yan. Magbubukas na tayo ng tonic water mga kaswabe. Ito usually sa mga gin to. Kasi medyo mapait to eh. Pangontra sa sa gin. Ayun, tumutunog. Suwabe yung tunog pa lang. Talagang bagong-bago. So sir, tutuloy natin. Lalagyan natin to ng, dahil naglagay ako ng dalawa, no? Tagdalawa. Ito sir is 1:3. So lalagyan natin ng 6. Okay. 6. 1, 2, 3. Yun. Oops. 4. 5. Last. 6. Yun. 6. Ganyan siya kadami, sir, ha? Hahaluin natin. So, ayun mga kaswabe. Nilagyan na natin ng tiga-6 na tonic water. So, sir, alam ko, naku-curious ka na kung anong lasa nito. Sa tonic water pa lang, pagtitingnan mo, yes, sir. parang swabing-swabe. Opo. Para mas lalo siyang swabe, lalagyan natin ng lemon. Yeah. Yan. Lalagyan pa natin ng lemon. Para kung ano talaga yung magiging lasa niya. Ang swabe ba talaga? Kasi pareho tayo dalawa. First time natin itong matikman eh. So, may lemon na siya, pero lagyan talaga natin ng tunay na lemon. Nakamix na kasing lemon dyan. Ito ay real lemon. So, ngayon sir, sa shot na natin.
Cheers! Pwede ba? Ilanlagok pa to, sir. Marami-rami ito, ha? Cheers, cheers. Ano to? Isang straight to, sir? Ay, hindi. Depende sa'yo, sir. Titikman lang. Titikman mo na natin. Okay po, sige po. Okay. Pero depende sa'yo kung gusto mong hanggang saan kaya. Salamat, Sir Marge. Salamat ulit, sir. Opo. Mas panalo, mas Opo. swabe, mga kaswabe. Nalasahan mo yung pait, no? Opo. Dahil sa tonic water. Ah. At the same time, naglagay tayo ng lemon. Parang kumontra siya no? Opo. Nagkontra. Kung mahilig ka sa medyo mapait, ito. Pero ako, sir, parang mas masarap yung puro, no? Yung puro the best. Puro the best, no? Ulit tayo. Tikman na natin. Tikman naman natin yan ng mas marami-rami siguro. Sige, sir. Salamat. Yan, mga kaswabe. Andun pa rin yung kalamansi talaga. At saka yung sampagita, no? Opo. Yung sampagita, alam mo yung sampagita? Hiwaga po. Extract, no? Opo. Na parang piniga Yes, siya, sir. nilagay doon. Hindi nawawala eh. Yes, sir. Hindi nawawala. Okay. So sir, tutuloy ko tanong sa inyo. Saan papunta ang music career mo, ang ingay likha, ang tulig salitaan, 5 to 10 years from now? Yun, sir. Nagmula naman po ito nung parang isang plano. Nagugulat na lang kami. May susunod na plano. Tapos nung hindi na kami nagpapagig, may mga gusto na magpagig. Okay. Sila na po yung nagpapagig. Iyon, siguro po, bahala na. Freestyle na po ng tadhana. So- Pero maraming salamat po sa mga taong bumabalik-balik pa rin dito. Yun. Sana nandito pa rin at malakas pa rin tayo. Magkakaibigan na nagtutulungan lagi dito sa ingay. Yun po. Sana, hindi ko ma-imagine sir kung ano yung, pero feeling ko, sana, mas mas malakas po. Yun. Kasi gaya ng nabanggit mo, nanggaling na sa inyo na parang pasasabi nating umaayaw ka na or tinitigil mo na siya, pero sila mismo ang kusang nagsabi, mag-perform kami dyan. Talagang, so parang may hiwaga siya, no? May hiwaga. Yes, sir. No? Parang may hiwaga siya. So siguro tama din yung sagot mo na hindi natin masasabi 5 to 10 years from now. Pero ang nagsasabi na is yung mga gusto mag-perform eh. Opo. So siguro darating ang araw kasi nga ang ingay likha ito yung puso ng Cavite, di ba? Pusod. Pusod. So siguro yan, nanggaling na sa inyo na minsan ayaw mo na pero sila pa rin yung gusto. Siguro there's something magical dito sa Sobra, sir. ingay likha. Opo. Kasi kailan ulit ito nag-start? Unang Sabado po na 2018. 2018, no? Opo, Tagal-tagal unang na. Sabado. So, 6 years. Kasi Opo. magsi-7 years na. Matagal na. So, patuloy lang, no? Tuloy na. Bigay ito ng pagkakataon doon sa mga aspiring rappers. Lalo sa open mic, no? Yes, sir. May open mic kayo. Oh. Ayun mga kaswabe, kung ikaw nanonood ngayon mga kaswabe na mahilig ka sa rap music or kahit anong music, na gusto mong magpasikat, gusto mong ipakita yung talento mo, pumunta ka, inaanyayahan kita, pumunta ka dito sa Ingay Likha para ipakita yan at panood mo sa kanila kung gaano ka kagaling. Yun. So yun pala, sir, no? Hindi natin masasabi. Tama din naman. Hindi natin masasabi. Okay. So, sir, tanong ko sa inyo ay from 1 to 10, gaano kahalaga sa buhay mo ang rap music or yung pagtulig salitaan, yung battle, o kano man tawag dyan, gaano kahalaga sa iyo? Mahalaga, sobra siya, sir. Kasi kung 1 to 10, anong rate 11, mo? 15. 11 pa? 15 lumampas pa. Kasi kung wala yun, sir, hindi ko alam kung ano ko ngayon. Sobrang napakahalaga. Baka po ako, nagtatrabaho po ako. Pero dahil parang binigay nga po ito na pwesto, ganun. Hindi ko rin po kasi yun. Sobrang halaga niya, sir, para sa akin. So, dahil sa mga sagot mo, parang ako yung nabibigatan. Malapit, Tama ba? sir. Mabigat, oh. Mabigat yung responsibility. Yes, sir. So, yun. Swabe lang. Swabe. Swabe lang. Pero mabigat siya, pero swabe lang. Opo.
Parang itong iniinom namin mga kaswabe, 40% alcohol by volume. Pero, mabigat. Pero swabe lang. Parang ganun ang... Omsim, sir. Okay. Omsim mismo mga kaswabe. So, yun. So, sir, ito, tuloy-tuloy natin i-shot to dahil medyo naparami. Ang laki kasi ng baso natin. Solid, sir. Ayan, sir, 1834. Yes. Grabe. Thank you, Kuya Mars. Special. Thank you so much din, sir, dito sa pagpa-unlock dito sa Ingay Likha. Wala akong masabi, kundi parang habang tumatagal, mas lalong sumasabi, sumasarap, no? Ito, yung iba kasi pwede mo siyang orange peel, babalatan mo yung orange. Kaso lang, pag yung pa yung ilalagay natin, mapait na, mas lalo na mapait. Ito kasi mapait talaga to. Okay. So, sir, dahil umiinom ka ng alak, Opo. mahalaga sa iyo yung di ba kanina, umabot ka ng 15, 10 lang yung hinihingi ko, no? Yeah. Okay. So mahalaga sa iyo yun, yung rap music. So ito sir, from 1 to 10. Gaano kahalaga sa buhay mo ang alak? Yun. Bigyan ba ko rate? Gaano siya kahalaga? From 1 to 10. 7 to 8? 7 to 8. Bakit? Yes, sir. Bakit? Yun, sa tuwing kung ano man, laging ko natin yan eh. Pag walang magawa, pag ang bigat-bigat, kung ano man sir eh, kahit minsan wala namang dahilan, parang gusto pa rin mag-inom. May hinakatid siya na ang saya nun eh. Na parang minamasahe niya yung katawan natin, yung kaluluwa natin. Sarap. Yun, mahalaga siya sir. No, so 7 to 8 ang score mo? Yes sir. So 2 points na Kasi lang. may 2 points sir. Siyempre may time na hindi mo nagiinom. Ayun, kaya iniwanan ko po ng 2 puntos. So tama. So andun na tayo sa mahalaga talaga siya, 7 to 8. Mataas na yun eh. Opo. Mataas na score yun. Yes sir. Kasi kung hindi Lasing siya gero, mapaghahalata. So sir, shot volley natin. Yes sir. Salamat Kuya Mars. Malapit na tayo. Salamat. Walang alaman at salamat din. Naparami tayo dito Opo. Sarap sir. Kasi yung yellow nalusaw na rin. Okay. O sir, medyo malapit na tayo matapos, no? Okay. Etong tanong ko, dahil ang sagot mo ay 7 to 8, mataas yun. So, mahalaga pala talaga sa'yo, no? 8. So, talagang andun ka na sa malapit-lapit na. Eto, sir, mataas yung score mo kanina. 8, 7 to 8. Eto, ang tanong ko, malupit to. Pagka nagkamali ka ng sagot dito, mawawalan ka ng malaking pera. Okay? So, sir, kapalit, 100 million. Pero, hindi ka naiinom ng alak habang buhay. Papayag kayo? Payag na ako. Tapos magtatayo po ako ng pagpapatayo po ng sariling production ng alak. So, sir? Serious answer mo? Parang ako, sir, masisilaw ako eh. Parang kasi ang dami kong magagawa dun. Sa totoo lang. Pipilitin ko, tapos iinom ako sa tagulang. Pero talaga, sir, yung mo? Kunwari, kung ganun nga ang magiging sitwasyon. Eh, sir, kung bibigyan kasi ako ng deal nun, papayag ako. Eh, nasa akin yung pera. I-break ko naman ngayon yung rule. Ayun lang. Iinom ako ng patago. Okay. Wala namang dito. Dito naman kasabi, nire-respeto natin ang sagot ni Sir Tulala. Kasi yun ang sagot niya. Pero, in reality is, katang-isip lang naman yun. Kahit siguro kung sino man, 100 million yun. Hindi birong halaga yun. Diba? Napakalaking halaga yun. So, Sir Tulala, huling tanong. Okay? Anong wine and liquor shop ang ma-recommend mo sa iyong friends, followers, at saka sa mga fans na pumupunta, nakikinig, nagfa-follow dito sa Ingay Likha at saka sa Tulig Salitaan? Yun, sir. Wala na akong iba pang i-recommenda. Drink all wine and liquor shop here, Mafu. Yun. Thank you so much, sir. Thank you so much. Salamat, Thank you so much salamat sa
Salamat. Recommend sa Drink All Wine Yes, and sir. Liquor Shop. Rekta na Ngayon, Kuya Mars. sir. Rekta tayo Kuya Mars. Yun, thank you so much. So ngayon, sir, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon para imbitahan ang ating mga kaswabe na pumunta dito sa Ingay Likha para ma-experience nila ang kagandahan at ma-performance na kung ano man nangyayari dito sa Ingay Likha at saka sa Tulig Salitaan. So sir, bibigay ko sa iyo pagkakataon. Iniimbitahan namin kayo palagi dito sa Ingay, sa Tulig Salitaan. Maraming salamat sa lahat ng utol, lahat sa'yo, ikaw. Maraming salamat sa pagsuporta lagi rito. Sa pagpunta at walang sawang pag-inom. Salamat. Ayun mga kasabi, maraming salamat kay Sir Salamat. Tula. Maraming salamat. Isang karangalan po na napaunlakan nyo na interview ko kayo. So, ngayon mga kaswabe, inaanyayahan ko naman kayo na pumunta at bumisita sa aming Drink All Wine and Liquor Shop located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Paliko 3, Imus, Cavite. At mga kasabi, abangan nyo ako sa aking susunod na alak review. Maraming salamat mga kaswabe. Maraming salamat mga kapatid, mga tol, mga yo, mga earth sa suporta sa Ingay. Maraming salamat palagi. Pum pum. Yeah! Tulig Salitaan 2024! Ingay Likha Red Room, mag-ingay! G! Let's go! Shoutout sa lahat ng utol na nandito.